Sa ating food for the soul and food for the spirit, bakit ba gusto ng Panginoon maging ano tayo, partner? Tahimik o silent when He blesses us. Bakit kaya gusto ng Panginoong Diyos, mga kaibigan, na we have to stay silent when He blesses us pag nagbibigay siya ng blessing sa atin? Bakit kaya? No? Sabi ho, when God pours blessing sa buhay po natin, it's tempting to share daw kasi with everyone. Parang sa sobrang overwhelmed ka, tuwan-tuwa mo. Minsan pinamamalita mo yung blessing na binigay ng Panginoon sa'yo, diba? Correct. Parang hindi ka mapakalita. Uy, binigyan ako ni Lord ng ganito, ganyan. Uy, Lord, maraming. Talagang ipinagwawagwagan mo sa Facebook mo, sa newsfeed mo na, Lord, maraming salamat. Nakamit ko po yung blessing, nabigyan mo ako ng magandang sasakyan. Lord, na-promote po ako. Pero ang ginagawa mo, diba, pinagmamalaki mo. Pero ang sabi dito, partner, sometimes silence is the best response. Here is why God wants us to shout to shut our mouth, or wants us to be silent when He blesses us. Number one is protect your blessings. Ang sabi ho sa Matthew chapter 7 verse 6, do not cast your pearls before swine. Anong ibig sabihin po nun? Huwag niyong ihagi sa baboy ang inyong mga perla sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Siguro naman, nagigets niyo ang ibig sabihin po ng ating binasa, mga kaibigan. Diba? Bakit? Kasi hindi lahat ay matutuwa sa blessing na natanggap mo. Not everybody or not everyone will celebrate your blessings. Some maiinggit sa'yo, diba? Some kukutsain ka o ikikriticize na, siguro ganyan niya, ganon. Maririnig natin, puro negative. Or even sabotage. Sasabotahiin ka po, mga kaibigan, kung sa ano po yung binigay ng Panginoon sa'yo. Amen? Amen. Okay? Malinaw ba tayo? Pangalawa, avoid pride. Ano ba ibig sabihin ng pride, partner? Yung parang kayabangan. parang mayabang. proud ka din sa sarili mo. Proud ka, pinagyayabang mo. Tama? Amen? Isabi ho sa Proverbs 27:2, binabalik-balikan ko, sandali lang. Proverbs 27:2, purihin ka ng ibang tao at huwag ng iyong sariling bibig ng iba at huwag ng iyong sariling mga labi. Yun po yung sinasabi, mga kaibigan. Ano po sinasabi dito? Let someone else praise you. Antayin mong sila ang pumuri sa iyo. Not your mouth. Hindi galing sa bibig mo. Sharing your blessing too soon. Why? Sabi ho dito, can be boasting. Para kang nagmamayabang. Amen? Amen. Stay humble and let God work and let God's work speak for itself. Hayaan mo ang Diyos. Diba? Ang what do you call this? Ang mamalita. Parang ganon sa iyong natanggap na biyaya sa Kanya. And number 3 is God's timing matters. Yung God's timing pa rin, partner. Ha? Ecclesiastes 3:7. Anong sinasabi sa Ecclesiastes 3:7, mga kaibigan? May oras ng pagtahimik at may oras ng pagsasalita. Anong ibig sabihin po nun? Ang sinasabi po, there is a time to be silent and a time to speak. Some blessings are meant to be shared later, not immediately, di ba? Wait for God to reveal in the right moment. Doon tayo nakaka-problema minsan. Inuunahan po natin ang Panginoon. Di ba? Inuunahan po natin. And number 4, silence
builds faith. Ano pong ibig sabihin nun? Like sa Luke chapter 5 verse 14, ano hong sinasabi? Di ba lagi sinasabi ng Panginoong Jesus sa mga tao na kanyang pinagagaling, ginagamot, huwag niyong sasabihin sa iba. Di ba? Keeping quiet allows your faith to grow. Yung iba, tulad nung halimbawa, di ba, yung pinagaling niya, yung bulag yata, yun, no? Pinamalita ka agad, sabi, huwag kang maingay. Yung mga pinagagaling niya, huwag kayong maingay. Pero hindi nila mapigilan yung sarili nila eh. Parang ganun din ho tayo, di ba? So trust that God's blessing doesn't need validation, mga kaibigan, from others. Okay? Hindi kailangan ng validation eh. Validation, totoo yun. Antayin mo na lang. Di ba? At yung susunod po is protect your peace. Yung ano ba? Yung tawag dito, partner? Yung peace is kapayapaan. Those whose minds are steadfast. Isaiah 26:3. When you share too much daw, partner, sabi, you are inviting opinions and negativity. Kaya silence keeps your focus on God. Okay? So silensyo lang. Tama, sinabi din sa akin ng misis ko yan. Sabi niya, alam mo, kapag may mga Plano. Meron kang mga inaayos na, alam mo yon, na yung para sa buhay nyo. Halimbawa, may plano kang magnegosyo, partner. Hindi mo dapat pinagkakalat, magtatayo kami negosyo. Correct. Sabi nga niya sa akin minsan na sabi niya, alam mo, hindi lahat ng tao dyan sa social media ay matutuwa sa'yo. Marami dyan yung inggit pikit ba? Yung ill wishes kung tawagin, partner. Ill wishes. Correct. Diba? Na mas gusto nilang hindi matuloy yung plano mo, yung negosyo mo, yung gusto mong mangyari dahil nga naiinggit sila sa'yo because of envy. Oo. Diba? Kaya tama rin si Lord, partner eh. Tama rin ng Panginoong Diyos na Silent. tumahimik ka. Kung may dumating na blessing sa'yo, nanalo ka sa loto, nanalo ka sa ganito, nabigyan ka ng promotion. Wag ba nang, thank you Lord. Ang dami mo natin nababasa sa diba? Sa Facebook na nabigyan ng oportunidad, ng blessing. Biglang maririnig mo na lang na sasabihin maraming salamat Lord. Nakamit ko po yung tagumpay, ganun. Hindi lahat daw ng tao nandoon kasi matutuwa sa iyo. So, silensyo, be silent. Sabi nga nung word na nabasa natin shut your mouth. Tumahimik ka. Yung nga lang sa atin minsan, dahil tayo nandito, para malaman din ng taong bayan, kumusta ba ang istasyon natin, kaya minsan i-anunsyo natin na, oy, kami po pala ay number 2. Pero hindi namin pinagmamalaki yun, bagkus ikinatutuwa namin, isinishare natin sa kanila, partner, that, alimbawa, like this first quarter of 2025, kami ho ay nag-number 2 sa buong Mega Manila, sa AM band, out of almost 30. More than 20 radio station, AM stations na magagaling ho lahat. Di po ba? Tayo po'y nabiyayaan ng Diyos na maging number 2 po sa survey nitong KBP Kantar Survey. Hindi naman natin yon pinagmamalaki. Isinishare namin because ito ang trabaho namin at para malaman ninyo na ang istasyon pinapakinggan nyo ay hindi lang istasyon na, alam mo yon, na ganun laang. Di ba? Na ibig sabihin po, nasa top AM stations in Mega Manila. Yun lang naman yun. Pero hindi namin pinagmamayabang. Bagkos, inaanunsyo namin para alam ninyo, para masaya rin kayo na, uy, parte kami dyan. Di ba? Naging parte kayo. Without you, wala rin naman po kami. Okay? So, pero sa pangsarili nating kabuhayan, be sure mga kaibigan, wag ho nating ilalahad sa social media. Dahil lahat po, negative, positive, halo-halo na nandyan, pati demonyo nakikisaw-saw sa social media. Alright? Okay, so focus on the Lord. We have to focus para ang ating faith ay mag-grow. Amen? Amen! Okay. Sina Joel Grospe at Darlene Olaño, OMOK sa 774